Um, Simulan natin sa isang tanong. Para sa iyo na nakikinig, paano kung yung pinakamalaking balakid pala sa paglaganap ng ebanghelyo, hindi yung mga kumokontra sa labas? Paano kung tayo mislo? Yung kawalan natin ng kakayahang ipakita ito ng buhay mula dito sa loob. Kung naghahanap ka ng mas malalim na pag-unawa kung paano maging totoong liwanag dyan sa lugar mo, ito na yun. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang ideya ng komunidad. Hindi lang yung basta naririnig yung mabuting balita, alam mo yun, kundi yung kitang-kita talaga, isinasabuhay araw-araw. Pananampalatayang hindi tinatago, may pampublikong anyo, kumbaga. Oo, tama ka dyan. At yung mga ideyang to, galing ito sa isang particular na teksto. Isang kabanata na ang pamagat ay a community that lives out the gospel publicly. Ang punto dito, paano ba yung isang grupo, isang simbahan o kahit anong komunidad ng mananampalataya pwedeng maging buhay na patotoo? Sa lipunan mismo, hindi lang sa isip, kundi nakikita, nararamdaman. Paano magiging mas totoo, mas kitang-kita yung pananampalataya ko sa barangay namin, sa opisina, o kahit saan? Heto, himayin natin yung mga prinsipyo, yung mga teolohiya, at yung mga practical na hakbang dito. Okay, simulan natin. Unang-una, yung konsepto mismo, no? Pananampalatayang hindi itinatago. Yung imahe raw ng lungsod sa ibabaw ng bundok sa Mateo 5, di ba? Sabi sa source, hindi lang daw ito palamuti. Parang blueprint daw. Isang disenyo talaga para sa pamumuhay. Yung pananampalatayang hindi nakakakulong sa simbahan o bahay lang, lalo na pag Lunes na, labas dapat. Exacto. At ang kasama niyan, yung pag-iwas dun sa tinatawag na compartmentalized religion o yung pananampalatayang nakakahon. Delikado kasi yun eh. Yung parang iba yung paniniwala mo pag linggo, tapos pagdating ng Lunes hanggang Sabado, iba na yung takbo ng buhay mo. Alam mo yun, parang may switch. Ibang-iba dun sa nakita natin sa mga gawa, Kabanata 2. Dun kasi, grabe yung pinaniniwalaan nila, yun mismo ang naghubog sa buong buhay nila bilang komunidad. Paano sila kumain, magbahagi, magtulungan. At yung pamumuhay na yun mismo, yun na yung pahayag nila, hindi na kailangan ng malaking anunsyo. Nakikita na kasi. At hindi naman ito basta naimbento lang, ano? May malalim talagang dahilan yung teolohiya sa likod nito kung bakit ba natural na pampubliko ang ebanghelyo. Yung pinakaugat daw, sabi sa source, ay yung pagkakatawang tao ni Kristo. Yung incarnation, Juan 1.14, di ba? Yung Diyos na di nakikita, nagpakita, naging laman, nanahan kasama natin. Ibig sabihin yung pagliligtas niya, hindi lang pangkaluluwa o panglangit na lang. Presansya siyang totoo, dito sa lupa. Sa bahay, palengke, kugyerno, sining. Lahat. Hinahawakan niya lahat. Oo, napakahalaga niyan. Kasi minsan iniisip natin, spiritual lang ang ebanghelyo. Pero hindi. At kasama pa dyan yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Na hindi lang to para sa future, kundi isang realidad na kumikilos na ngayon. At ang dala nito ay shalom, yung salitang Hebreo na, alam mo, hindi lang basta peace o walang gulo, ito yung kabuuan, yung kaayusan, kagalingan, paghilom sa lahat. Pamilya, ekonomiya, lipunan, balik sa orihinal na disenyo ng Diyos. Kaya nga yung bayan niya, tinawag na ilaw sa mga bansa, sabi sa Isayas, isang komunidad na yung buhay mismo napapansin, pinagtatakahan ng mga tagalabas. Sabi sa unang Pedro 2, di ba? Malinaw nga. At yung utos mismo ni Jesus, direkta eh. Mateo 5.16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Hindi sinabing itago nyo sa ilalim ng takalan. Tapos sinuportahan pa ni Pablo sa Pilipos 2 na dapat magtugma yung sinasabi at ginagawa. Yung tinawag sa source na tapat na salita at katumbas na gawa. Kasi kung puro salita lang, wala rin bigat, di ba? Wala nga, hangin lang. Sige. Malinaw yung pundasyon. Pero eto na yung tanong lagi, paano ito isa sa buhay? Nagbigay yung source ng mga practical na balangkas, para mga gabay. Yung isa, tinawag na CB Do Tell, o sa Tagalog siguro, tingnan, maging, gawin, sabihin. Unahin natin yung C o tingnan.
Ito daw yung paghubog muna ng pananaw. Linangin daw yung tinatawag na biblical imagination para sa buhay publiko. Yung practical na gawain dito, maganda to, neighborhood walks. Paglalakad sa komunidad pero hindi para mangaral agad para magmasid muna. Makinig sa kwento ng mga tao, ipanalangin yung lugar, tingnan mo muna kung ano talaga yung nandoon. Tapos, kasunod ng tingnan ay yung maging. Ito naman tungkol sa pagkakakilanlan at ritmo ng komunidad. Paano ba tayo mamuhay ng sama-sama, nakitang-kita yung ebanghelyo? Halimbawa dito yung mga regular na sama-samang pagkain, na pwedeng imbitahin yung mga kapitbahay, yung konkretong pag-aalaga sa isa't isa, lalo na sa may kailangan, yung mga pagsamba na bukas para sa lahat, hindi yung parang exclusive club, o kaya mga araw ng paglilingkod sa komunidad. May mungkahi pa nga sila na magkaroon ng parang listahan ng mga pamilyang bukas magpatuloy ng bisita o nangangailangan, parang hospitality team. Okay, so tingnan, maging, tapos gawin. Ito na yung action. Serbisyo at pagtataguyod ng katarungan. Pagtugon sa tunay na mga pangangailangan, paglaban sa inhustisya. Pero may paalala, iwasan yung paternalism, yung pagtulong na parang tayo yung bida, yung mas magaling. Dapat yung nagbibigay kapangyarihan tulad ng pagsasanay para sa trabaho. Hindi lang basta abot. At syempre huli yung sabihin o tell. Ito na yung pagpapahayag, pagbabahagi ng testimonya, ng ebanghelyo. Pero ang susi dito, nakaangkla dapat sa mga nakikitang pagbabago at sa mga nabuong relasyon. Hindi pwedeng nauuna yung salita sa gawa. Tapos may isa pang balangkas na binanggit. Medyo hawig pero iba yung diin. Listen, embody, partner, tell. Siguro, makinig, isabuhay, makipagtulungan, sabihin. Ang ganda nito kasi nagsisimula talaga sa makinig. Binibigyang diin yung ethos of humility o diwa ng kapakumbabaan. Hindi tayo dumarating na parang mga superhero na may solusyon na agad. Nagbigay sila ng halimbawa, nagsagawa raw sila ng 6 na linggong listening initiative. Sinadya talaga nilang umupo, makinig sa kwento, pangarap, problema ng mga tao sa lugar nila. Walang agenda, kundi makinig. Wow! 6 na linggo ng pakikinig. Tapos doon palang papasok yung isabuhay, yung mga konkretong gawain na nagpapakita ng gospel values. Tapos eto yung importante, makipagtulungan. Malinaw yung paalala, hindi natin kayang mag-isa to. Kailangan makipag-partner sa iba pang grupo sa komunidad, eskwelahan, LGU, ibang non-profits. Iwasan yung feeling na kami lang ang tama o kami lang ang may sagot. Oo, nagbigay pa nga sila ng halimbawa ng pagkakaroon ng formal na kasunduan, yung tinatawag na MOUs or kasunduan ng pag-unawa, sa mga lokal na partner. Tapos yung huli, sabihin, katulad din ng una pero ang diin, magbahagi ng kwento na nagbibigay dignidad sa kapitbahay at nagpapakita ng sama-samang pag-unlad. Nakakatuwa dito yung emphasis talaga sa pakikinig at pakikipagtutulungan. Kasi madalas pag sinabing public faith, ang nasa isip natin, sabihin agad mangaral agad. Pero pinapakita dito na yung pundisyon pala talaga, yung pakikinig at pagkilala na, kasama tayo ng iba sa paggawa ng mabuti para sa komunidad. Totoo yan. Ang hirap naman kasing tumulong kung di mo alam kung ano yung kailangan, di ba? At para mas makita natin to, nagbigay din sila ng mga kwento, para mga snapshot mula sa totoong buhay. May kwento tungkol sa ang simbahan sa kanto. Isang maliit na simbahan lang, pero naging, aktibong presensya sila sa kalye nila. Ilang taon daw ang lumipas, unti-unting nagbago yung lugar. Hindi dahil sa malaking programa o publisidad, kundi dahil yung mismong araw-araw na pamumuhay at pakikisama ng mga miyembro, yun yung nagpabago ng mga relasyon, ng takbo ng buhay doon. Incarnational presence, kumbaga. Tapos, meron ding kwento ng ang ethical startup o isang negosyong may puso. Sinumulan ng mga mananampalataya, hindi lang para umita, kundi para maging pagpapala. Nag-empleyo sila ng mga single mothers, binigyan ng sahod na sapat para mabuhay ng maayos, flexible na oras, tumulong pa sa pag-aalaga ng anak. Naging modelo sila na impluensyahan yung ibang kumpanya. Dito, yung ebanghelyo nasa struktura mismo ng negosyo. At yung isa pa, ang pampublikong liturhiya,
Isang simbahan na regular na nagdadaos ng pagsamba para sa kabutihang panlahat sa plaza mismo. Kasama mga kapitbahay, mga lider ng barangay, tapos nagbibigay pugay sa mga karaniwang manggagawa. Alam mo, ang ganda ng mga kwentong yan kasi hindi sila yung mga instant na himala eh. Kwento sila ng matiyagang presensya. Yung simpleng nandyan ka lang para sa community mo. Kwento ng practical na pagtugon. At mahalaga rin yung sinasabi nilang mutuality. Yung dalawang direksyon, hindi lang tayo yung nagbibigay, tayo rin natututo. Nababago ng mga taong pinaglilingkuran natin. May balik din sa atin. O nga, at dito ngayon papasok yung isang malakas na paghahambing na ginamit nila. Drawer faith versus porch faith. Pananampalatayang nasa drawer, nakatago, laban sa pananampalatayang nasa beranda, lantad. Pareho daw naniniwala, nagdadasal, siguro tumutulong din. Pero magkaiba yung orientation, yung default setting at yung bunga. Yung drawer faith, pribado, nakakahon. Hiwalay ang linggo sa Lunes. Oo. Ayon sa paglalarawan nila, yung drawer faith, madalas tahimik at hiwalay gumawa ng mabuti. Mas iniisip yung seguridad, yung reputasyon ng sarili o ng grupo. Ang sukatan ng tagumpay kadalasan panloob lang, ilan ang dumalo, magkano ang koleksyon. At may panganib din to ng di namamalayang pagtulong na nagdidikta, yung paternalismo. Sa kabilang banda, yung porch faith, ito yung nasa labas, nakikita, bahagi ng araw-araw na tanawin. Transparent daw ito, madalas kasama pa yung mga kapitbahay sa pagtulong. Dahil nasa labas, handa itong tanggap ng puna ng kritisismo. At ang sukatan ng tagumpay hindi lang yung nasa loob, kundi lalo na yung pagbabago sa labas sa kapitbahayan. May nabago bang buhay, may nabuo bang ugnayan, may umangat bang kalagayan. At kitang-kita dapat yung koneksyon ng sinasabi at ginagawa. Yun ang mahalaga. Pero heto, dito nagiging mas interesante. At baka iniisip mo rin to bilang nakikinig. Di ba delikado pag masyadong lantad, pag nasa beranda? Siyempre may mga panganib. Tinalakay din nila to. Una, yung panganib ng performative piety o pakitang kabanalan. Yung gumagawa ka ng mabuti hindi dahil sa pag-ibig, kundi para mapansin, para sa papuri, para sa likes kumbaga sa social media. Ang Lunas daw dito, sadyain mong linangin yung mga disiplinang hindi nakikita. Panalangin, pagsisi, pag-aaral. Tapos, magkaroon ka ng mga kasamang mapagkakatiwala na pwedeng sumita sa'yo ng may pagmamahal. Accountability. Pangalawa, yung nabanggit na nating paternalismo o yung pagtulong na may kasamang pagmamataas, pagdidikta, minsan umaabot pa sa parang kolonyalismo na ugali na akala mo ikaw ang may dala ng sibilisasyon. Ang Lunas dito, tunay na pakikisama muna, makinig ng matagal bago magsalita, makipagtulungan sa pagbuo ng solusyon, hindi yung ikaw lang ang nag-iisip at higit sa lahat, maging handang ibigay ang pamumuno sa mga taga-omunidad. Bigyan sila ng kapangyarihan. Pangatlo, malaking issue to ngayon, yung partisan capture o pagiging kasangkapan ng politika. Yung ang pananampalataya mo o yung simbahan, nagiging extension na lang ng isang partido. Nawawala yung boses na makatarungan. Ang Lunas daw, siguraduhin yung pakikilahok nyo nakaugat sa salita ng Diyos at sa prinsipyo ng kaharian, hindi sa kung sino yung sikat o nasa pwesto. Laging unahin ng kabutihang panlahat, lalo na ng mga mahirap. At pang-apat, at eto siguro yung pinaka nakakasira sa lahat, ay yung hypocrisy o pagiging ipokrito. Yung ang layuning sinasabi sa ginagawa, ito raw yung pinakamabilis na paraan para mawala ng kredibilidad. Ang Lunas, seryosong paghubog dapat sa karakter at etika, lalo na sa mga leader. At dapat may kultura sa loob ng komunidad ng pag-amin ng mali, ng pagsisisi, at ng pagpapanumbalik. Hindi naman kasi tayo perpekto. Pero dapat may proseso para harapin yung mga pagkukulang natin. O mahalaga talaga yung mga paalalang yan. Kasi yung pagiging lungsod sa ibabaw ng bundok, hindi naman ibig sabihin perfecto na agad. Pero panawagan ito sa integridad, sa pagiging totoo. So, paano natin malalaman kung yung isang komunidad unti-unti nang nagiging ganito? Hindi lang daw ito sa bilang ng attendees, di ba? Tama. Kailangan ng mas malalim na sukatan. Parehang qualitative yung kalidad at quantitative yung bilang pero sa ibang aspeto. Halimbawa, una,
yung lalim ng relasyon. Dumarami ba yung tunay na pagkakaibigan na tumatawid sa mga dating hadlang, kultura, estado sa buhay, etc.? May mga kwento ba mula sa mga kapitbahay na hindi nyo miyembro tungkol sa magandang epekto nyo? Pangalawa, pampublikong pakinabang. May nasusukat bang pagbuti sa buhay sa lugar nyo na pwedeng iugnay sa ginagawa nyo? Halimbawa, tumaas ba yung bilang ng mga batang pumapasok sa eskwela? Bumaba ba yung krimen? Dumami ba yung oportunidad? Pangatlo, pagbabago sa naratibo. Nagbabago ba yung kwento o imahe ng lugar nyo? May mga magagandang kwento bang lumalabas sa lokal na balita o naikukwento sa mga umpukan na kasama kayo? Pang-apat, panloob na pagtutugma. Makikita ba sa mga desisyon nyo sa loob, sa budget, sa pagpili ng leader, sa mga programa na talagang naka-align kayo sa misyon na maging liwanag sa labas? Oo, pangloob lang din ang focus. At panglima, tuloy-tuloy na presensya. Yung pakikilahok ba ninyo ay pangmatagalan o ningaskugon lang? Parang project lang na may katapusan. Kasi hindi ito sprint marathon ito. Oo nga, malalim yung mga sukatan na yan. At bago tayo magtapos, may isang huling mahalagang punto pa mula sa source. Bumabalik ito dun sa pundasyon sa gawa 2. Binigyang diin yung 4 na debosyon o mahahalagang gawain ng unang iglesia na naging susi daw sa kanilang buhay na patotoo. Una, yung turo ng mga apostol. Ito yung formasyon, yung naghubog sa isip at gawin nila. Pangalawa, yung fellowship o pagsasamahan, yung koinonia. Pero hindi lang daw ito simpleng bonding, malalim na pagbabahagi na ng buhay, pati material na bagay. Tinawag pang ang pampublikong ekonomiya ng biyaya, nakikita ng lahat. Pangatlo, yung pagpipira-piraso ng tinapay o banal na hapunan. Hindi lang ritual, pampublikong pagpapahayag daw ito at paghubog sa komunidad patungo sa pagsasakripisyo at pagmamahal na tulad ng kay Kristo. At pang-apat, yung panalangin. Ito daw yung parang engine room o makina, yung nagbibigay lakas, gabay, at tapang sa komunidad para gawin yung misyon nila sa publiko. Ang ganda nung pagkakaabud niyan, pinapakita na yung 4 na yan na madalas iniisip natin pang loob lang ng simbahan, may direktang epekto pala kung paano tayo nagiging epektidong testimonya sa labas, hindi sila hiwa-hiwalay. Yung magkakaugnay na pagsasabuhay ng 4 na yan, yun ang lumilikha ng isang matatag, totoo at kapaniniwalang pampublikong presensya ng Ebanghelyo. So, ano ang buod ng lahat ng ito? Ano ang pinakamensahe? Para sa iyo na kasama namin hanggang dito, malinaw at siguro medyo mapaghahamon na mensahe. Ang pananampalatayang tunay at buhay, hindi pwedeng manatiling pribadong bagay lang. Likas itong pampubliko. Kailangan itong makita, maranasan, maging asin at ilaw sa komunidad. At hindi lang ito basta magandang ideya, nakaugat ito mismo sa kung sino si Kristo, yung Diyos na naging tao, at sa panawagan ng kanyang kaharian na baguhin ang lahat ng aspeto ng ating mundo para sa kanya. At siguro, yung pinakamahalagang maiiwan sa atin ay yung diin sa integridad. Yung walang tigil na pagsisikap na pagtugmayin yung sinasabi at ginagawa, yung paniniwala at pamumuhay. Yung pagiging lungsod sa ibabaw ng bundok, hindi naman ito tungkol sa pagiging perpekto o pagpapakitang gilas. Isa itong mapagkumbabang paanyaya. Paanyaya sa mga kapitbahay natin, katrabaho, kababayan, na silipin at marahil maranasan din nila yung pag-asa, pag-ilom at pagmamahal na dumadaloy mula sa Ebanghelyo kapag ito'y isinasabuhay natin ng sama-sama sa gitna ng ating mga ordinaryo at minsan magulong buhay. Kaya bilang panghuling pagninilay para sa iyo, kung titingnan mo ang sarili mong buhay, ang iyong komunidad, nasaan ka kaya ngayon? Mas malapit ka ba sa pananampalatayang nasa drawer o nasa beranda na? At ano kaya ang isang maliit lang pero konkretong hakbang na pwede mong gawin o simulan ngayong linggo para yung ilaw na nasa iyo ay mas makita, mas maramdaman ng mga tao sa paligid mo?